In this video, update lang tayo sa mga kaganapan sa market. Tingnan natin yung status ng mga long-term and short-term holders ni BTC. Sino yung mga nagpapanic sell? ENS nagkaroon na ng integration kay PayPal and Venmo. Jampex may bagong features na ino-offer. Meron ng 1,077x leverage sa futures. Silipin natin. Daily price action update din tayo kay BTC. At kung interesado kayo sa ganitong mga content, token reviews, crypto news, anything related to crypto, make sure to subscribe and hit the notification bell. So usapang on-chain muna tayo. Alamin natin yung position ng mga short-term and long-term holder ni BTC. At matatrack natin yan sa mga analytical tools like CryptoQuant. So sabi sa CryptoQuant na yung huling 2 linggo ay kinakitaan ng significant decline yung mga short-term holders. Para masabi naman natin na short-term holders ang mga investors, nasa 155 days or less lang nila hinahawakan si BTC. Nakita sa data ng CryptoQuant na ang mga short-term holders ay nabawasan ng 21,600 BTC over the 30 days through September 8. So itong mga short-term holders na ito, sila yung mga nagbebenta. Kung may exit na sila sa market or this is part of their risk reduction. Pwede kasing mga hedge fund nagre-rebalance ng kanilang position sa iba't ibang asset class at sa panahon ng uncertainty, ang una nilang ibinebenta ay si BTC. At ang pangyayari na ito, sinasabi sa data, it's rare kasi huli itong nangyari noong kalagitnaan pa ng 2021. At kung makikita nyo dito sa chart, ito yung unang dump ni BTC na nagresulta sa negative 50% retracement. Although nakarecover pa yan pero nauwi na siya sa bear market. At ito na yung ngayon. At para sa mga long-term holders naman, kabaliktaran ang nangyayari. They are accumulating with the cohorts. 30-day net position, nag-increase ito ng 22,000 BTC. So halos hindi nalalayo sa mga short-term holders. Kung nagbebenta ang mga short-term holders, nag-accumulate naman ang mga long-term holders. At kung makikita natin dito sa chart, ito yung green. At kahit naman noong 2021, ganun talaga ang ginagawa ng mga long-term holders regardless of the price level. So pinapakita lang nito na kung sino yung matatagal na, sila yung higit na nakakaunawa sa long-term potential ni BTC at ng crypto market. At yung mga bago, sila yung mga madalas na dadala sa mga short-term price action at nagpapanic sell kapag hindi maganda ang takbo ng market. Anyway, para sa mga Jampex users, meron bagong features ang exchange. Hindi nyo ito makikita sa ibang cryptocurrency exchange ngayon. Kaka-discover ko lang nito. Bukod sa futures and spot, meron na ditong 1,077x futures. May open natin yan sa bagong tab. By the way, this is only available for Bitcoin. This is high leverage trading para sa mga traders na interesado sa high leverage. Dito nyo lang makikita yan sa Jampex. Isolated lang siya kasi nagsisimula ang leverage nito sa 500x, then 800, tapos 1,077x na. So kahit maliit lang yung capital natin dito, nagkakaroon tayo ng mas malaking buying power. So hindi ko pa siya natatry kasi na-discover ko lang siya habang ginagawa ko itong content. Merong minimum amount at yung maximum wala pang nakalagay at meron na ditong predefined take profit and stop loss. So for example, naglagay ako ng position na around 15 USDT para above minimum. Meron na siyang take profit and stop loss. Negative 80% yung liquidation level ko just in case ayoko maglagay ng stop loss. Ibig sabihin kapag nag-enter ako ng long position at bumagsak yung price ng negative 80%, maliliquidate ako para makover din yung fees doon. At pwede ko naman siya makontrol kung ilang percent lang ang gusto ko ipatalo sa trade. At itong take profit, nagsisimula siya sa 100% at ang maximum niya is 500%. So I think hindi na tayo pwede lumagpas doon. Kahit pabayaan natin, it will automatically close sa 500%. And by the way, nakalagay dito sa ibaba, no open fee, zero slippage. Kasi normally kapag naka-high leverage tayo, yung 125x, pag open pa lang natin ang position, may fee na agad na nakakaltas. So dito wala yun. So kung meron nga akong 15 USDT at pipiliin ko yung leverage na 1,077x, magkakaroon ako ng buying power na 16,155 USDT. I think it's good for low capital if alam mo ang ginagawa mo kasi it's a double-edged sword.
High reward, laging may kakambal na high risk. So para sa mga interesado sumubok nito, sa Jampex nyo lang makikita yan. At kung wala pa kayong account sa exchange, meron tayong link sa description. Update naman tayo kay BTC. Wala naman masyadong pagbabago in terms of market structure, pero meron tayong bounce dito. Ang aantayin natin dito to build bullish momentum ay yung break above sa swing high sa 65,000 area. Kailangan niya kasi basagin pa itaas yung flag pattern na yan. Doon babalik yung market confidence, doon nadadami ulit yung mga investors and speculators, and it's still possible. For bearish price action, a failure to recover on 65,000 price swing is a sign of weakness na pwedeng magtulak pabalik dito and form a new lower low. Iba pang news natin ngayon ay yung Ethereum name service. Nagkaroon na ng integration sa PayPal at Venmo. It's a good news and another milestone for ENS. So ang mangyayari, ang mga Venmo users and PayPal users ay magagawa na nilang mag-transfer ng ENS. So para sa mga hindi nakakaalam kung ano itong ENS or Ethereum name service, nagsisilbi lang siyang nickname natin for blockchain address. Ang counterpart nito, traditionally ay yung mga domain address. Katulad ng altcoinpinoy.com is my domain address for my website. If bibili ako sa ENS, I could get altcoinpinoy.it. Ang kaibahan, integrated siya sa blockchain. At marami na ring mga blockchain project ang may mga ganitong services, sila lang yung pinakapopular. And according nga sa ENS Labs, ang new integration na ito ay mas pinadali ang pagta-transfer between wallet address, mas nare-reduce yung risk of mistake and lost funds. It's good para sa mga hindi masyadong technical na tao at yun naman talaga ang goal nila. Current price ni ENS naglalaro sa $16 to $17 at malayo pa din sa kanyang previous all-time high na $83. Iba pang balita na kailangan nyo malaman ay itong report ng FBI that Americans lost $5.6 billion to cryptocurrency fraud in 2023. At mas mataas yan ng 45% kung ikukumpara sa 2022 data. Sa Amerika pa lang yan, hindi pa kasama ang ibang mga bansa. Naka-receive daw ang FBI ng 69,000 complaint noong 2023 at karamihan ng mga nabibiktima ay matatanda, 60 years old pataas. Nasa $1.6 billion ang naitalang losses nila. 71% naman daw ng mga crypto-related frauds ay nanggagaling sa mga investment scheme at 10% lang dito yung involved ang mga call center fraud and government impersonation scams. Sinasabi ng FBI na nakaka-receive sila ng complaint from over 200 countries, pero majority ng complaint and losses ay nanggagaling sa United States. At naniniwala ang FBI na ang majority ng mga losses na ito ay resulta ng crypto confidence scheme. At ito yung maipapayo nila. There is one thing these scammers typically will not do. They will not meet with you in real life. If an investment opportunity comes from someone who you have never met in person, be extremely cautious of the advice. Well, para sa akin, ang mga losses na yan, nangyayari yan due to a combination of greed and lack of knowledge in the cryptocurrency space. Hindi ka naman kasi basta magtitiwala sa isang bagay kung alam mo ang kalakalan. Hindi ka madaling mauuto. Alam mo nang too good to be true yung investment scheme, papasukin mo pa din. Why? Because of greed. At hindi lang naman sa crypto nangyayari ang mga investment scheme, fraud na ito sa halos lahat ng industriya. Meron at meron tayong makikitang mga ganyang scheme. So ang panlaban lang talaga natin dito is tamang kaalaman. Okay? So yun lang ang crypto update natin for today. Thanks for watching again. Good luck and see you on the next video.